Ang Panama ay isang bansa sa pagitan ng dalawang Amerika. Ang sikat na Panama Canal ay ginawang pangunahing transport artery ng mundo. At ang lapit sa Colombia ay ginawang global na sentro ng drug trafficking. Ang transportasyon ng drug trafficking, madalas ginagamit ang mga dayuhan na naghahanap ng madaling pera, ngunit sa huli ay napapahamak sa problema. Puno ng drug trafficker ang mga lokal na bilangguan at ang episode ngayon ay mula sa isa sa mga ito. Ang bilangguan na ito ay isang malaking hiyas. Isa sa mga pinakamalupit na lugar na maaari mong maranasan. Kung mayroong impyerno sa lupa, ito yon. May batas dito pero di gumagana. Palibutan ng delikadong mga tao. Lahat sila ay mga kriminal, mamamatay tao, baliw, mga rapist ng iba't ibang uri. Halos ginahasa ng isa, ang kanyang anak na babae, at ngayon siya ay naging banal na ama. Ito si Jora. Siya ay mula sa Moldova at napunta dito dahil sa kaso ng pagdadala ng droga. Nakuha ko lumang plowshare ng oat ako. Tingnan nyo ang aking mukha. Sa huling 6 na buwan, si Jora ay recording at palihim na padala sa akin ang mga video mula mismo sa kulungan. Ito ay mahirap at nagastos siya ng malaki. Napakamahal ng lahat dito. Lalapit ang gwardya, alam ng administrasyon. Walang sino man nagsasabi sa kanila. Hindi lahat ay nakakaabot sa kalayaan dito. Nakulong na ako ng 2 taon at 4 na buwan. May kasama ako dito, nag-iensayo kami ng sports. Binigyan siya ng 50 taon para sa pagpatay. Ang tao ay nalasing, lumabas sa gabi at pumasok. Ito ay magiging isang experimental na episode. Kinunan sa mahirap na kalagayan gamit ang murang telepono ng isang tao na hindi sumuko at nais pang mamuhay ng maayos. Mag-subscribe ka sa YouTube, Instagram at Telegram at magsisimula na kami. Narito ang Panama, isang tulay sa lupa at tubig na kanal mula silangan. Bukod sa kanal, ang Panama ay isa ring offshore kung saan itinago ng mga negosyante at mga kriminal mula sa buong mundo ang kanilang pera. Ang Panama City ay mukhang napakaastig. Ang Panama ay araw, dagat, dalampasigan at Latina. Ngunit hindi nagtagal si Joria sa pamumuhay sa bansang ito. Nagsimula ng maayos at masaya hanggang sa mahuli siya sa kontrabando. Ngayon ang maganda pamumuhay ay nahahadlangan ng rehas at taon ng paghihintay. Ang kulungan na kinabagsakan ni Joria ay medyo bago. Ito ay itinayo noong 2015. Kung may impyerno sa lupa, hindi impyerno kundi purgatorio, ito na yon. Dito, kung may pumasok na parang normal na tao, makalipas ang 6 na buwan, makikita mo na siya ay nagiging alkoholiko o adik na. Nagsisimula siyang uminom dahil sa kalungkutan, nahuhumaling, at pagkatapos ay hindi ka na makakaalis. Nakulong ako. Hindi ko alam kung paano sa amin narinig. Parang sanatoryo pero dito ay impyerno. Ang kulungan tinatawag na malaking perlas. Ito ang pinakamahigpit sa Panama sa tingin mo. Mahigpit na rehimen. Ang tanging bagay na nasa gazani dito ay hindi sila nagpapakain. Hunger strike. 100 gramo ng kanin at manok. Binibili mo lang gamit ang pera. Nakasaradong pavilion, puno. Bukas lang sa itaas para hindi tumulo ang ulan. May mga bintana pero ito ay may rehas, walang init, walang... Ibang taon ay tag-init, tropiko, naiintindihan mo. Lamang kapag tag-ulan tulad ng mga yon. Ang aming pavilion, doon ay 2. Sa iglesia kung saan nakasulat ang iglesia, ito ay para sa simbahan. Narito, ang aking kwarto. Kung saan may malaking bintana, doon palaging umiihip ang hangin. Dito kami sa kasalukuyan, 250 tao. Ang kwarto ay binubuo ng 13 kama, ngunit sa kwarto ay may 14 o 15 tao dahil walang lugar. Ito ang mga lababo, tama? 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin 2 para sa isang kwarto kung saan mayroon kaming 2 banyo, 2 kwarto ang magkadugtong. Ibig sabihin 2 kwarto, 26 na tao. Ola Repel, sa tulay ng bandido. Narito sa aming pavilion ngayon, narito ang nasa harap ko, isang Polako. Ang aking kaibigan mula sa Poland ay talaga nagsasanay, kaya ako ay nagsasanay sa kanya. O kaya gusto mo lang ang camera, hindi mo kailangang bumili.
Nandito kami lahat mula sa iba't ibang bansa, pero karamihan ay mga Colombian. Dahil talaga sila ang nagdadala sa amin ng marami. Madaling araw, nakasampay ang nilabhan sa lahat ng dako, naglilinis ang bilanggo sa shower at si Jora ay naglagay ng pampainit ng tubig para makainom ng tsaa. Katahimikan siya, oras ng umaga, sa umaga. Ganto ito ang banyo. At pinagsama ang 2 kwarto sa isa. Kaya iisang shower, iisang aming mga apartment na may 15 tao. Doon, 13. Ibig sabihin, 28 tao. Salamin. O nawala. Hindi ko alam, hindi ko makuha. Kami ay nag-aahit gamit ang telepono. Nagbubukas ako ng video, o basta ganun lang. Alam mo, hindi ko alam na ang telepono ay magagamit bilang salamin. 2 bagay, kapag walang internet, bilang notebook at bilang salamin. At ginagawa nila ito sa isang Ginagamit ito na parang mga log at takip. Ito talaga. Walang halaga ito sa umaga. Dito walang pagising, natutulog ka hanggat gusto mo, hindi ka nagigising kung kailan mo gusto. Lahat tayo nagigising sa umaga dahil sa shower, pero ito ay tubig. O pas mula alas 6 hanggang alas 8. Well, upang maligo, puno ng tubig ang lalagyan at iba pa, darating ang almusal, hindi kami lumalabas. Ang pavilion at kwarto ay sarado, binubuksan namin ito mula alas 8. Tinapay, likido, nandyan ang gatas. O kaya, oatmeal na may likidong gatas, o saging, o isang orange, o isang itlog, o sausage. Ito ay araw-araw. Repolyo, sibuyas, mga sausage na may cyanide, at pampalasa, paprika, asin, margarina, asin. Kahit na si Jora ay Moldovan, tinawag siyang Ruso sa kulungan. Kahit sa pagkain ni Zora ay may markang Rus. Ganito ang mga plato kwarto 32, ganito ang bawat isa ay nagmamarka ng kanilang plato. Narito siya para sa hapunan. Kanin, manok, hiniwa ito lahat. Isang buto, ito ay parang beans. 150 gramo ng kanin, narito ang aking kanin, narito ang ilalim nito, narito kayo. Ang itlog na ito ay sobrang luto na itlog, ibinibigay. Ganito rin ang hapunan, ganito rin ang tanghalian. Pero wala kang dalawa. Ibig sabihin, natutulog ka kung kailan mo gusto. Dahil, mga kaibigan, mainit dito. Walang air conditioner dito. Walang refrigerator dito. Walang kahit ano dito. Kung may pera ka sa bulsa, kumakain ka. Kung wala kang pera sa bulsa, alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. Nagbibigay ka sa mga tao. Kung hindi ka mabubuhay kailanman. Ito ang inilagay na air conditioner. May ilaw. Kung kailangan mo ng ilaw, buksan mo ang ilaw, magbasa ka, isara mo, ganito mo isara ang bunker, isara mo ng buo. At magbasa ka doon o gawin mo ang kailangan mong gawin. Oo, kaya nga ito ay bunker. Bunker ito pero kama, oo. Pero ito ay mga istante na ginagawa namin mula sa karton na may pandikit na silikon. At karton mula sa mga kahon ng saging na dumarating sa amin para sa bukas. At ganito kami gumagawa ng mga istante. Gamit ang pandikit. Para magmukhang maganda. Gumagawa ang mga bilanggo ng mga taguan sa mga dingding. Isang maliit na boiler sa loob ng mga puwang. Kapag may inspeksyon, tinatago namin ang telepono, pero binabakbak nila ang dingding, natutuklasan ang lahat. Ang ganitong ventilador, sa labas ay $25, dito ay $130, $120. Walang ventilador, talagang mamamatay ka. Sa init, dahil dito ay sobrang init. Dito, ang aking kama, nakikita ko mismo ang labas. Kita nyo, malaking bintana. Ito ang pinakamaayos na kama sa tingin namin mula sa apartment na ito sa ikalawang palapag, di ba? Ngayon nga pala, nagdala sila ng mga sigarilyo. Sa labas, ang isang pakete ay nagkakahalaga ng $2 sa mga Chino. Hindi ito lisensyado, wala pang buwis. Dito sa kulungan, nagkakahalaga ito ng $10, isang sigarilyo. Isang sigarilyo. At dito 6 na sigarilyo, $6 para maintindihan. At hindi mo kailangan ng cash. Yapi-yapi, ito ang paglilipat mo ng pera sa kalye. Kaya mga kaibigan, mas mabuti, huwag kayong mahuli sa malaking perlas. Sa Espanyol, sinasabi nilang mega hoya dahil dito ang mga presyo ay talagang nakakatakot. Halimbawa, ang sabon pang kusina, ang ganitong kalaking sabon pang kusina ay nagkakahalaga ng $3. Dito, sa labas nagkakahalaga ito ng mga 75 centimo. At may mga chess ako dito, naglalaro kami ng chess, paminsan-minsan.
Hindi lang na si Jora ay nakafocus sa presyo. Ang pera para sa pagkain sa kulungan ay ang pinakamahalagang usapin. Ito ay 400 gramo ng asukal. Ang pakete ng 400 gramo ay $2.50. Ang asin na 400 gramo $1.50. Sa madaling salita, ito ay kulungan para sa mga milyonaryo. Kumbaga, nagsimula ng lumabas ito, nagsimulang lumitaw ang iba. 1, 2, 3, 4, 5. Ito ay ganap na prinsesa. Sinasabi nila na parang mula sa mangga. Ngayong season na ito, 3 buwan may mangga. Mula sa mangga ito nangyayari. Ibig sabihin, kailangan kumain ng mama. Nakikita ko ang mga mansanas, ang mga peras. Naisip ko na ang mga peras ay ninakaw, kagatas na may kahusayan. Ito ay tinapay. Lasa, na may pasas, may mga money, ubas sa halagang $8. Mas mahal pa ang koneksyon, telepono at password ng Wi-Fi. Ang telepono dito ay $1,000. Walang charger. Ang charger ay worth $200. Ang mga earphones ay worth $100. Ito ay sa pamamagitan ng seguridad. Nagbabayad ka sa gwardiya. Ang telepono, sabihin natin Samsung A14 o A13, ay nagkakahalaga ng $100 dito. Ang kumpanya ay matatagpuan sa isang mataas na lugar sa mga bundok. Naglagay sila ng hadlang para walang koneksyon sa labas. Kung walang mga mobile na telepono, walang koneksyon sa labas. Dahil walang mga sulat o telegrama dito at wala ring mga landline na telepono, wala kaming internet talaga. Ang hukom na si Mirovin ay nandoon ang mga roller. Kung magkakaroon, mabuti kung wala-wala. Sinasabi ko nga, nandito ang babae. Tingnan ninyo, nakikita ninyo dito lang sa kwartong ito. May wifi signal. Normal na router gumagana. At dito, parang istasyon ng telepono. At narito sila, ibig sabihin ang mga bata ay nakatayo at kami na mga seryosong tao ay nakaupo. Ang umupo sa kulungan ng nakaupo, hindi ito para sa lahat. Dito hindi pinapayagan ng mga bangko. Pero meron kami. Gumawa kami ng ganito, mula sa kusina, dinadala, may mga paa. Ang isang tray ay $30, malaki para gawing dumi. $30. Sa sandaling, nakita ni Jora Guardia. Salamat sa pagdating ninyo mga kaibigan. Ang kapuspalad na lang. Minsan hindi ko makontak si Jora ng ilang linggo. Pagkatapos ng isa pang raid sa buong kulungan, isang router na lang ang natira. Ang demand para dito ay umabot sa langit. Sa kasalukuyan wala ng koneksyon ng halos 2 buwan. Ngunit may internet sa isang direksyon. Ipapakita ko kung gaano karaming tao ang pumupunta mula sa ibang pavilion, nagbabayad ng tig-$15 sa gwardiya. Araw-araw, $15 ang binabayaran ng bawat tao para gumana. Kailangan magbayad ng $15 para makonekta sa pamilya, kamag-anak at padalhan ng pera. Naiintindihan? Ngayon ipapakita ko sa inyo ang script dahil maraming ayaw ipakita ang kanilang mga mukha. Narito ang isang lalaki may ginagawa sa smartphone dahil tumatakbo ang oras. Sa tabi ay nagluluto. Hi, ano? Aray. Huli na. Wala man lang maupuan ang mga bilanggo. Kamusta bandido? Kamusta ka? Lahat maayos. Sa sandaling ito, palihim na nagre-record si Jora para hindi mahalata nagbibiro siya tungkol sa sigarilyo. Kapag may pera, oras ay nasa kusina sa harap ng kalan. Ang kawali ay astig. Astig. Presyo parang eroplano. $500. Ayos. Hindi man lang sila dumating para magluto. Nagpiprito kami, pero nagluluto rin kami dahil mas masarap at mas malusog ito para sa amin. Magandang gana. Sa tabi, lalaki ay naglalaro ng baraha. Nagluluto ng alak. Muli silang gumagawa ng alak, Misha. Sinasabi niya na ito ay magandang salad sa bansa. Higit pa, higit pa, higit pang alak. Higit pang distilasyon ng alak. Ngunit nakita ko na ito ay maraming mga gamot, bagong kambing, bagong timpla sa madaling salita. At Rapantov, walang bote, kunin mo. Sa bagong taon, bote ng ganito, Coca-Cola, koste hanggang $10. Kung ito ay nakablock at wala pang alak, ininom nila lahat, sa madaling salita, lahat ng pwedeng inumin. Ang produksyon ng alak sa kulungan ay naging tuloy-tuloy.
Tingnan mo kapatid kung paano ginagawa ang alak. Ayan, nakikita mo ang destilador, gawang bahay na destilador. Ang mga tao ay naghahanda na para sa bagong taon at Pasko. 5 bote mula sa isang balde. Lumalabas tig $10, $50 mula sa isang balde. Anong resipe? Nakakagulat mga pare. Ito rin ay Panama City. Mahihirap na lugar, walang trabaho, walang pag-asa. Ang tanging paraan para umangat sa lipunan ay sa krimen at kalakalan. Karamihan sa mga kasama ni Jora sa kulungan ay mga tao mula sa ganitong mga lugar. Sa loob ng kulungan, bawal na droga, kalakal. Dito ay parang sa Chevle kaysa sa Sol. Nakakagulat, baka mga pare, kung mapunta kayo sa anumang kulungan, huwag kayong gumamit ng kahit ano dahil hindi sasapat ang pera ninyo. Pagkatapos, ang buhay ninyo ay magiging magulo dito na parang wala kayong halaga. Walang pakialam ang sinuman. Bumabagsak ito sa bantay. Alam ng administrasyon, alam nila, pero walang sinuman ang nagsasabi ng kahit ano sa kanila. Si Jora nahuli rin kasama ang Tiki. 4 na taon na ang lumipas. At sinasabi niya sa inyo na madali lang kumita ng pera kung saan man. Pagdala doon, alam ko ang isang pakete na sasabihin ko na may pera sa pakete o mga mamahaling bato. Huwag kayong maniwala doon. Doon ay isang patibong, paano? Lalo na kung sinasabi sa inyo na galing ito sa Latin America, ito ay siguradong may mas saktong puting harina at hindi kayo makakaalis kailanman mula sa mga bansang may pulang kodigo. Panama, Colombia, Ecuador, Bolivia, itong 4 na bansa. Ito ay kuha ng paglipad ko mula Colombia sa Panama. Kuwan, inamoy ako ng aso, sinuri ng pulis ang bawat bulsa at maliit na bulsa ng aking backpack, sinuri ako gamit ang x-ray. Ang maleta ay nakalak habang dinadala sa eroplano at ang manggagawa na nagkakarga ng maletang ito ay naghalughog sa isa't isa. Mahirap isipin kung may pagkakataon ba talaga si Jora na makalipad ng hindi nahuhuli. Kinuha niya ang kutsilyo, pinutol ang shampoo, at kinuha ang isang maliit na pakete ng purong, 92% cacao. Nakikita lang nila ang mga mapuputing mukha. Oo, at naghihintay kayo ng transatlantikong flight. Oo, dumarating ang pulis at itinuturo. Itinuturo kayo, pakiusap, dumaan kayo sa control, passport control kasama ang mga gamit, kalimong musika. Oo, kasama ang mga gamit. At agad nila kayong isa sa ilalim sa scanner, susuriin kayo gamit ang mga aso. Kung na-turn in ka na, gumagana ito ng mahusay dito. Yung nag-alok sa inyo ng trabaho, siya rin ang nagtuturo sa inyo. Hindi ko alam kung may nakukuha sila o wala. Hindi na ito interesante. Ang katotohanan ay makakakuha kayo ng 8 taon pataas. Sa akin, sabihin na natin, sa ibang paraan, nakakakuha ako ng 8 taon. Bago ang coronavirus dito sa Panama, ang pinakamataas ay 8 taon. Ako ay nakaupo kasama mayroon kaming takbo, negosyante, iba't ibang bansa, karamihan taga-Colombia. 3 tonelada nakuha 8 taon, 5 taon para sa 34 tonelada po 7 taon. At ako para sa 2 kilo 250 gramo ay nakakuha ng 8 taon. Meron akong 2 kilo 250. Ngunit narito, para dito narito, sa amin, ng dami. Nakakatawa para sa mga hukom. Kahit hindi ako tiningnan, nagsuot ng salamin, tumingin sa mga bato, sa dossier, doon isinulat ang mga pulis. At sa gayon ay itinaas ang ulo at naging akusado ka. O ng taon mag-isip, hawakan ang mga patakaran. Wala. Iba. 3 araw na natili sa pulisya. Doon parang conveyor belt. Gumagana ang sistema ng hustisya. Sa loob ng 5 minuto, ipinahayag ang hatol, sinabi, may mga reklamo ba? Wala, ayos lang, kung naman sa madaling salita. Kung magpupumilit ka, nasasabihin nila na hindi iyo ito o yon, makukuha mo. 10-12. Dahil patutunayan nila sa iyo, kahit ano pa man ikaw ang may kasalanan, hindi na kailangan o pangmanghula. Dahil dito ang mga batas, talagang hindi gumagana. Nariyan sila pero hindi sila gumagana. At kung mahuli ka sa pandaigdigang kalakalan ng droga, automatiko kang may tatak. Ikaw ay kriminal. Walang makakatulong sa iyo. Ang mga tao na gumagawa ng mga ito, sabihin na natin, mga illegal na gawain ay naghahanap ng mga tao, babae, kahit sino man ang nangangailangan ng pera. At sila ay magsisimulang magkwento sa iyo. Halimbawa, babayaran kita ng 2,000, 5,000. Babayaran kita, pupunta ka 10 araw, magpapahinga ka, ibibigay sa iyo ang bagahe na may kombinasyong kandado. Igalaw mo lang at ayun, ibibigay mo sa camera. Luggage,
Lilipad ka kung saan sinasabi nila sa iyo at ibibigay mo, bibigyan ka ng 5,000. Ibig sabihin, hindi sila nagbibigay ng pera ng maaga, 50% ng maaga, wala silang ibinibigay. Tanging binabayaran sa iyo ay pamasahe pabalik at hotel, ₱100 para hindi ka magutom doon sa loob ng 10 araw. Sinasabihan ka ng mga kwento na daan ay binili, walang haharang sa iyo, ikaw lang natatangi, di ba? Dito, ipapakita nila sa iyo ang ilang tao na nakatrabaho nila, buhay, buo, malusog at namumuhay maayos. Pero lahat ito ay mga kwento lang, sa madaling salita. May iba pang paraan kung paano kanila aakitin at lolokohin, tulad ng nanalo ka sa loto, ilipat ka, no? Sa loob ng 4 na taon, maraming kaso na ang nangyari dito at marami pa ang mangyayari. No? May kakilala ako dito, lalaki mula Latvia na nadamay. Siya ay unang grupo ng may kapansanan, naloko siya at napunta sa Bali. Una sa Pransya, pagkatapos mula sa Pransya, napalunok siya sa tiyan. Sinabi niyang, kaya niya ng 1 kilo pero 700 gramo na lunok niya. Sa paliparan, hindi siya sumakay sa eroplano, pinaghiwa ang tiyan sa parehong araw o taon. Pinagtagpi, oo, mahal na kaluluwa. Tinatanong pa nga kung kaninong salon ka. At nang ako'y inaresto, tinawagan ko ang taong iyon. Sinasabi ko sa iyo, sinabi mo na ito ay isang berdeng koridor, kaya inaresto ako. Naaresto ako. Nagkaroon ng aberya kapatid ito, pero hindi agad sa iyo kapatid na kapatid ang trato. Sige, ganito ang sitwasyon dito at kahit na kailangan mo ng pera, kung hindi, matutulog ka sa sahig. Hindi ko pa alam ang wika, dumating sa ibang bansa, walang alam, hindi nila kayo iniwan, inaresto nila kayo, hindi nila alam. Mga tauhan ng NATO Police. Mayroong ganitong bansa tulad ng mula sa Moldova, hindi ko talaga alam. Ruso, alam namin kami ang namumuno, hindi ito bago. Dumating siya para ipaliwanag ito. Moldova, mula sa bansang ito ay walang kinatawan, konsulado o embahada. Wala itong kahit ano, talagang walang mga kasunduan, wala talagang extradition, talagang wala sa pag-iyak. Ngunit, sinasabi ng taong ito, kaya kong ipadala ka, pero paano ang pera? Kaya, nagpadala ako ng $500 at yun na, nawala na ang tao, sa madaling salita. Nangako ng 5,000, pero 500s lang. Naiintindihan mo? Ayan, 8 taon para sa 500. Naiintindihan mo, di ba? Napamura ako, parang, oo, naiintindihan mo, di ba? Kailangan maging tanga at mga walang kwenta. At iba pa, di ba? Pero sinabi sa akin ng mga bato ito. Pero sa bato, pareho lang ang tagal, maaaring mas mahaba pa. Si Jora ay nakulong sa ibang bilangguan. Napunta ako noong una sa unang bilangguan, parang tagapamahagi. Ang bilangguan ay tinatawag na Kanaika. Doon sa madaling salita, dating baraks para sa mga sundalo ng Estados Unidos. Walang lugar doon para matulog. Ang mga tao ay natutulog nakatayo, sa duyan sa bubong. Walang pakialam gobyerno, mahalagang nakasara. Mga gate, nakasara pinto. Ilan kayong mga tao doon? Sabi nga, iniwan ng ina ang mga kuting, hayaan silang maglaro kung paano nila gusto. Kung may HIV ka, patay ka na lang na tao. Magtratrabaho ka. Para sa iba, gagawa ka ng iba't ibang paraan. Hihingi ka ng pera mula sa mga kamag-anak at kakilala para makagamit ka. Hindi ito nagkakahalaga ng 3 kusing dito. Lahat ay napakamahal. Pero si Jora ay nananatiling positibo. Sa kulungang ito, nakita ko ang kanyang fuchsia at naghanap ng positibo. Ano ang maibibigay nito? Libreng oras, nag-aral ako ng wika tapos nag-ehersisyo. Tumigil ako. Sa paninigarilyo, tumigil sa pag-inom nung Abril. May maiinom. Bakit ka inom kung ikaw ay nasa isang stress na sitwasyon? Kung iinom ka, magkakaroon ka lang ng disc. Babagsak ang antas mo at magsisimula kang makipag-away. At magkakaroon ka ng masamang reputasyon, lahat ng ito ay mauuwi lang sa selda. At dito, mainit, para maintindihan ninyo, dito, buong taon, mainit. Ang tubig ay oras-oras, kaya hindi lang basta makaligo, minsan wala pang maiinom. Gumagawa. So, kami doon, ng reserba, mga bote, mga galon, mga balde. Ngunit, sa loob ng araw, ito ay nagagamit lang, naubos, dahil sa init. Ang kulungan ay hindi Disneyland, ang mga libangan ay matindi. Ipakita! Dicky back in short. Aray! Boom! Haha! Ngayon ay may boxing mga kaibigan. Tingnan nyo. Sabado ngayon. Nagbo-boxing sila. Tingnan mo. Boom boom. Knockout. Tapos na. Colombiano laban sa Panamenyo. Dalawa Colombiano ang Panamenyo. Sa programa hindi lang boxing, may sayawan din. Dito sa loob ng selda, nagkukwento ng ilang mga biro at naglalaro ng parang krokodilo
Ang dasal ay parang konsyerto. Lahat ay nagpapalakpakan. At ang pastor ay may mikropono. Diaz Hompe, Diaz Hompe, Diaz Hompe. Hindi, pinapalabas sa kalye. Lumabas kami minsan sa 2-3 buwan sa kalye at pinapalabas. May naglalaro ng football, may naglalaro ng basketball, may nagbabantay. 45 minuto. Ngunit, sa mga nakaraang taon, 3 beses lang lumabas. Dahil iyon, maraming drone. Naintindihan mo ba kung ano ang drone? Ang mga maliit na eroplano ay bumabagsak. Tamarik. At ang pulisya ay nandito lang at may pulisya sa loob ng kulungan at mga gwardiya. At sila ay tumatakbo lang, kawawa, hindi makasabay. Naintindihan mo dito. So, ibig sabihin, dito ay parang asin. Sa bawat hakbang. Hindi maaaring maging mahina dito. Sa madaling salita, si Jorah ay nag-ehersisyo ng 1.5 hanggang 2 oras araw-araw. Sa totoo lang, sa reklamo, sa paglaki, sa pagtatapos, sa mga walang laman, at sa mga pagtatapos. Oo, ano? Ang malaking bagay? Sa mga kuhang ito, kinukunan ni Jorah ang kanyang kasamang Ruso sa selda. Ang posisyon ni Jorah ay katulad ng isang supervisor ng Ruso. At lahat ng Ruso ay napupunta sa kanya. Wala siyang ama, nakaupo para sa kapangyarihan. Walang bangko. Namatay walang kapatid na babae, lola o 22 taong gulang. Nandito na ako ng 20 na buwan. Tinatawag ako ng hepe ng seguridad, sabi Giorgio. Lahat ng nagsasalita ng Ruso. Ano ang gusto mong gawin sa kanila? Magpasya ka kung saan mo gusto. Sabi ko, tiningnan ko ang bata, pilay ang paa, taga saan, mula Latvia. Kilala ko ang mga tao doon, mga kakilala ng duma ng estado. May nanay, tatay. Ipinaliwanag niya ang kwento. Naawa ako sa kanya, mahina, pero pupunta siya, makikisama sa akin sa bahay. Kung ang mga tao ay hindi seryosong nagnanakaw, hindi nangaabuso, maayos, lahat ay mga atleta. Ang tanging tanong ko, gumagamit ka ba? Naninigarilyo, sigarilyo, umiinom o sumisinghot. Kung ang tao ay nagsabi ng oo, kung gayon, kagad ko siyang pinapalayas. Hindi ko kailangan ng mga ganitong tao dito. Ang batang ito ay 24 na taong gulang. Ang pangalan ko ay Dima. Ako ay mula sa Latvia. Kasalukuyan akong nakakulong sa Panama Republic. Salamat po! Nakulong ako ng 8 taon sa mga magulang sa pamamagitan ng Panama. Nang dumating ako sa Bolivia, agad akong inaresto ng pulisya. Hindi pa ako nakalabas ng eroplano. Kasama ko na siya ng 2 taon at 4 na buwan. Ang tanging kamag-anak ko ay ang lola ko. Ngunit hindi ako kayang padalhan ng lola ko. Ang Panamanian ay nasa kulungan. Nanay mo patay na ba? Oo, namatay ang nanay ko noong 2015. May kapatid ka ba? Hindi, wala akong natanggap na pera. Auntie, lola, auntie, kung... Sa totoo lang, wala talagang sumulat. Sa loob ng 2 taon, 1 beses lang natulungan. Noong una dumating, nagpadala mga kakilala lahat ng Euro account, hindi maalala. Saan ka kumukuha ng toilet paper sabon? Nag-e-extra ako. Naglilinis ng plato para sa mga tao. Wala nang ibang pagpipilian. Maraming salamat kay Georgie. Dahil, noong dumating ako dito, marami siyang naitulong sa akin. May problema si Dima sa kanyang binti at may kapansanan. Ang mga negosyante na nag-alok sa kanya ng madaling pera ay nangako na babayaran ang operasyon sa kanyang binti. Ngunit, nang makulong siya, bigla silang nawala. Pagdating ko dito sa kulungan, may isang tao dito, Latvians, galing din sa tabi ko. Sa pamamagitan niya, nakahanap kami ng mga paraan na nagpadala sa akin. Sinasabi nila na oo, nakalabas. Kaya paano ito lumabas? Ibinlock nila ang lahat ng kanilang mga chat, binura ang lahat ng kanilang mga account at nawala sa kwarto. Dinala sa pulang kulungan. Hindi nila tayo pinapakain, pero sapat lang para mabuhay, Hindi maayos. Pero Dima naghahanap ng positibo. Tumigil siya sa pag-inom. Nangyayari, nagiging mas mahusay. Tumigil sa paninigarilyo at pag-inom. Walang $100 para maglasing, kaya tumigil. May alak dito, pero ang alak na ito, kung iinumin mo, maaari kang mawalan ng paningin, hindi mo ito amuyin, hindi mo. Gumagamit ka ba ng sigarilyo? Marina, hindi. Hindi ko kailanman sinubukan ang masarap na yon. Ang pinakamurang prutas ay pangatlong klase. Mga bugbog na iba't ibang pangalawa. Matigas sila, na parang pera at berde. Maasim. Si Jorah at Dima ay iisang selda. Habang nagre-record ng video, abala sa kanilang gawain ng ibang bilanggo sa tabi.
Ano ginagawa niya? Gumagawa ba siya ng atomic bomb? Ginagawa niyang motor ang ventilador. Ginagawa niya ang lahat, nag-aayos ng mga telepono, earphones, radyo. Para siyang mabuting kaibigan ko, may ilang bagay akong ginagawa kasama siya dito. Mabait na tao, itong tao na ito ay mula sa Panama, pumupunta siya mula sa ibang pavilion para makasagap ng signal. Ito ang ventilador, 160 cash. Ibig sabihin, dagdag pa ng 20%, $200. Hindi nawawalan ng pag-asa ang mga may medyo maikling sentensya. Para sa pagpatay, nagbibigay sila ng hanggang 50 taon. Dalawa ang sinuwerte, tig 22 taon. May isang bata na umalis. Naalala mo ba yung isa na nagbigti? Roll? Oo. Nagsilbi ako ng 5 taon na takot at binitay para sa lalaki. Si Dima mismo ay umaasa sa maagang paglaya. Parang narinig niyang may amnestia pero alam ko, kasama ang may kalahati ng sentensya at may mga problema sa kalusugan at mga tao na higit sa 25 taong gulang. May mga problema ka sa kalusugan, meron. Sana'y pagpalain ka ng Diyos, makasama ka. Noong nakaraang taon, sa 2021, noong buwan ng Nobyembre, may dinalang lalaking Ruso. Dumating ang lalaking Ruso, nakatira siya dito sa Panama, inaresto siya, at ang resulta ay lax na buwan. Marami pang nagsasalita ng Ruso sa bilangguan. Napunta sa kulungan, wala akong alam. Walang ilog. Dinala nila ako sa kulungan. Nagtatanong sila, saan papunta saan, magkano? Sabi ko, Russian. May mga tao doon na mga astig, lumapit. Sabi nila, well, kung Ruso ka, well, sila, laging kinukuha ang mga baguhan. Iniisip na may pera, mayaman. Akala nila, well, Ruso, marami akong pera, oo. Kahit sa pulisya, hindi nila maintindihan saan nanggaling si Jora. Dito sa kulungan namin may 2 Romano, mga taga Latvia. Meron mula sa Latvia, lalaki. 2 linggo bago ka, nang inaresto namin siya. May isang lalaki. Mula sa Ukraine, pero mula sa Moldova. Ngayon ko lang narinig. Kailangan niyang ipaliwanag ang kwento na kami. Dati ay nasa espasyo ng Unyong Soviet. Pagkatapos ay naging malaya. Naupo ako, nagbibilad sa araw, sa madaling salita. Basura sa kalye. Basura dito. Sa kulungan, ginawa ni Jora alamin kung paano suhulan ang mga gwardya. Sinasabi nila sa akin, dito mga Ruso. Oo, palayaw ng mga Ruso. Dito lang ang pangit na muka. Ako lang ang Moldovan pero pangit na muka. Lahat ay sarado pero ako ay nasa labas doon. Nagbibilad sa araw, naiinggit ang mga tao dito. Anong matinding inggit dito na naiintindihan ninyo dito? Well, sila, tingnan mo, una sa lahat, hindi nila alam kung paano tamang magbigay ng lagay sa gwardya. Hindi mo kailangan magbigay sa gwardya. Isang malamig na Coca-Cola lang. At ayun, nasa bulsa mo na ang gwardya. Kailangan mong bumati sa kanya ng maayos dahil tao rin sila, buhay, at gusto nila kapag sila ay nirerespeto. Kung hindi mo sila nirerespeto, pagkatapos kung may hiling ka, hindi sila basta-basta tumutugon. Sila ay mga gwardya lang, mga batang lalaki, maliit ang sahod nila, gusto rin nilang mabuhay, naiintindihan mo, sila rin. Bigyan mo siya ng biskwit, tsokolate na nagkakahalaga ng 50 sentimo, malamig na Coca-Cola na nagkakahalaga ng $2. Hindi araw-araw, pero kung may chance. Pagkatapos, kapag sinabi mo sa kanya, hoy sundalo, kailangan kong mag-ehersisyo. Ngayon, mag-ensayo ng ganito, pero walang masyadong tao, parang VIP. Sabi niya, walang problema, ikaw ang aming kaibigan. Pakiusap. Tabo na ako. Tara, lumabas ka na. Mas mabuti kung sinabi lumabas ka. Tingnan nyo mga kaibigan. Ito ay bunga para sa pulbura, halaman para sa pulbura. Ay, hindi. Masarap ang hatol ng hurado. Sabado. Sa totoo lang, hindi ko na binibilang ang mga araw. Mga sandwich, hotdog, tinapay. Mga sausage na ibinigay para sa almusal. Filet, mayonnaise na may ketchup. Lahat ng ito ay binubuhusan ng mayonesa sa loob. At ayos lang, mga sandwich baits. Dito namin piniprito ang margarine na ito. Hindi pinapayagan ng mantika, hindi sa bisita, hindi ito ibinebenta sa tindahan. Mahigpit, ito. Kami nag-assemble ng electric stove. Grabe, tingnan nyo paano sila naghiwalay. Illegal ito, hindi ito pinapayagan sa amin. Sige, ngayon magluluto ulit tayo ng sopas, sausage, sibuyas, bawang, kamatis, puree. Medyo nagdagdag kami ng puree. Ito ay pulbos at noodles na gawa sa bigas. Magdagdag pa tayo ng pinakuluang tubig, pakuluan ng tubig at magiging maayos na sopas ito. Sa ibang kala ng pangalawang ulam, dito ay mga buto ng baboy na may mga hawakan lahat ng ito. Oo, ang sarap-sarap.
Ito ang paghahanda para sa mesa ng pagdiriwang. Ngayon ay Pasko sa amin dito. Tingnan mo, kanin, matamis na cake. Isa pang matamis na cake, karne. Lahat ng ito ay galing sa labas. Kanin na may niyog. Hindi ang niyog na iniisip mo. Ngayon ay may pagdiriwang kami, kaya tayo ay Magsasaya. Ang ganitong kasaganaan bihirang mangyari. Gutom ay laging nararamdaman. Ang unang buwan, ang unang kalahating taon sa pagkaing ito. Well, for now, nasasanay na ang sikmura, kung ganon. Pumasok na medyo mataba, pero ngayon, parang atleta, naiintindihan mo? Ayan, tuloy. Umiinom tubig, pinagpapawisan, mas aktibo sa sports, gusto mo protina, makakakuha ka. Merong peanut butter na nagkakahalaga ng $15, baku 800 gramo, Nutella maliit na, $20, isang pitik at isang supot. Ngunit $9, 18 kopeks. Dito walang legal, ang pera ay laging ibinibigay para sa pagbisita. Ang sitwasyon sa pagbisita ay pinapayagan ng $40 legal. Lahat ay dapat may pumupunta sa iyo ng pisikal. Ibigay sa iyo ang perang ito. Siyempre, no? At ang package kung ano man nandoon. Tea, kape, bawal, matsaa, asukal. Cookies, pritong karne doon. Kondensada doon, Nutella. Ito ang $40. Dapat itong magtagal sa iyo ng buwan. Sa susunod na buwan, may bisita. Makakakuha ng $40. Walang makukuha. Walang kamag-anak si Jora sa Panama. Naghahanap ako ng babae para pumunta sa akin para sa komunikasyon. Nagbabayad ako ng hiwalay na $40. Para pumunta siya, hindi para sa isang pagbisita, kundi para lang ipasa ang padala sa kulungan. Nakakaintindi? Kailangan niyang dumaan sa 2 checkpoint para siya ay ganap na masiyasat. Mula ulo hanggang paa at sa lahat ng sulok para maipasa niya ang maliit na padala. Malaking pakete sa iyo, ibig sabihin mga sako, mga plastic na bag. Kaya dapat may mga transparent na bag mula sa shampoo hanggang sabon. Ang sabon ay pinuputol lahat-lahat. Isipin mo, hindi pa rin ito maamoy ng aso. Lahat ito ay dapat mukhang maayos. Ito ay mga koneksyon kung paano nagdadala ng pera ang iba, ipapaliwanag ko. Halimbawa, hindi nagpapadala ang kapatid ng $500 sa pamamagitan ng kung sa kalye. Ang tao ay kaibigan o kakilala, walang pagkakaiba, panamanian o Russian speaker na matagal nang naninirahan dito. May mga kakilala ako dito na matagal nang nakatira dito pero sila ay mga Ruso. Salamat sa Diyos sa kalusugan, sila ay tumutulong. Ngunit Ruso nakatira dito, maraming taon na. Maganda ang lungsod doon, kahangahangang panahon. Ito ay normal. Lahat ay nagsasabi na maganda, mas maganda. Nandun lang ako ng 10 araw dahil alam mo na turista. Gumawa ako ng hiwalay na episode tungkol sa buhay sa Panama kung di mo pa nakita. Marami pang ibang episode sa aking channel tungkol sa iba pang mga bansa sa Latin America. Mula sa magandang buhay sa Colombia hanggang sa slum ng Brazil. Ang pera mula sa labas ay ipinapadala sa bilanggo Yapi, lokal na sistema ng pagbabayad, elektronikong pera. Salamat sa Diyos, nakilala ko ang isang pamilyang Ruso, sina Maria at Alexander Malkin Ayati at Maria Malkina. At sila ang palaging nagbibigay sa akin ng mga padala tulad ng sabon, pagkain, damit at sapatos. Mabuti na lang at hindi mainit kaya hindi kailangan ng makapal na damit kundi talagang magiging mahirap. Ang kapatid ko ang nagpapadala ng pera mula sa mga kamag-anak, mga kakilala sa pamamagitan ng 200 units. Si Maria ay kumukuha ng mga larawan at pagkatapos isuot ang bloopers. Napunta sa kulungan, walang pera syempre. Nagpapadala sila ng $100-200 kapatid. Mama kaharian, pangalan banal, nasa kulungan ako nang namatay ang nanay ko. Sayang, nasa Meat Regional para sa mga prosti. Para makabili dito sa tindahan ng pulbos, sabon, toothpaste, prutas, gulay, karne. Para magluto, ipinapadala mo sa kanila ang Yapi electronically sa villa. Ipinapadala mo sa kanila ang mga litrato na may pera ka. Ipinapadala mo sa kanyang pangalan, apelyido, ipinapadala mo ang pera, $50, doon para sa ilang araw na makabili ng manok. Ang manok ay hindi gastos ng $14, isang manok at ang mga $50 na iyon ay hindi pa rin ang iyong $50. Mula doon, halos 20% ang kinukuha ng nasa tindahan dahil kailangan ng cash, mahirap ipasok ang analytics.
Bawat basurero, bawat gwardiya ay kumukuha rin ng 20% hanggang $100. Pagdating ng benta, makakakuha ka ng ochi mula sa 500. Ipinadala sa akin, nagbibigay ako ng daan sa gwardiya, makakuha ng 400. Naintindihan mo ba? Kung sino ang ating kausap, lahat para sa pera. Kapag ang produkto ay tumawid sa threshold ng kulungan, ang presyo nito ay tumataas ng 9 o kahit 10 beses. Normal, karaniwang kape. Nescafé, instant na nakatayo sa kalye. $7-8 maximum. Dito nagkakahalaga ito ng $40 sa cash. Kung hindi cash, $50 sa UP. Ibig sabihin, nagdadagdag sila ng 20%. Dumarating ang gwardiya at sinasabi may lata ako ng kape. Sinasabi ko sa kanya, bibilhin ko ito. Sabi niya magkano? Sabi ko magkano ang gusto mo? Sabi niya 50. Kinuha ko ang telepono sa harap niya. Sabi ko sa tao, pakitransfer sa numerong ito ang $50, pakiusap. Isipin mo, sa mga tao na ito, kung magkano ang kinikita ng bawat isa, binibigyan siya ng 20%, kumikita sa atin ng pera. Normal lang to, dito normal to. Siyempre, kailangan ni Jora ng suporta kaya ilalagay ko ang kanyang mga contact sa description ng video. Sumulat kayo sa kanya kung may nais kayong sabihin o maitutulong. Doon din, sa description ng video, ilalagay ko ang lahat ng link, ang aking Instagram at Telegram, kung mag-subscribe. Mapanganib ang maging mahina sa kulungan. Kasama na rito ang mga pang-aabuso at panggagahasa. Walang pang-aabuso. Sa aking kaso, dahil... Well, tingnan mo ang aking tabo. Sabi nga na parang batang maliit na pwedeng apihin at walang kalaban-laban. Maaari ko na silang masaktan sa kanila anumang oras. Ang mga bilanggo ay nasa mundo. Hindi pumapasok ang guwardya sa teritoryo. Dito, tingnan nyo, may ganap na kalayaan sa pavilion. Ang mga gwardiya ay nakaupo doon sa malayo. Ang mahalaga, walang away, walang saksakan. Walang tushmon. Nang walang motibo, walang dahilan. Kung may away na may kutsilyo, darating agad ang gas. Meron silang mga tangke ng gas na parang pamatay sunog. Ang buga ay hindi basta buga, kundi parang apoy, isang uri ng spray. Kapag tinamaan ka nito sa mata, tapos na, pati paghinga mo ay natatakpan ng muka. Pero minsan akong tinamaan, nakipaglaban ako sa PIM-Matao, sa PIM-Bakatao, sa FIB. Hindi nila ako mapakalma. Dumating sila, sa madaling salita, isang grupo ng mga pulis na may mga gas mask, may mga kalasag, may mga bomba, at sa madaling salita, binugahan nila ako ng gas. Ay Diyos ko! Dinala nila ako sa isang selda, hindi ako makakahinga. Hindi nila ako pinapaligo. Ito ay isang parusa. Kaya nagtiis ako. Hindi ko mabuksan ang mga mata ko dahil puro luha. Tumutulo ang mga luha, sipon, sa madaling salita kahit saan at sa lahat ng bagay. Ang balat ay parang nasusunog dahil sa sobrang linis. Hindi ko alam, parang napakintab. Ang paminta ay ganito, sinubukan namin ito. Walang sinabi ang sili, masarap ang manok. Pero basta, pinanatili nila ako doon ng isang araw sa madaling salita. Pero salamat sa Diyos, may mga maimpluwensyang tao ako dito sa Panama at sa Perm. At doon nagpunta ang mga tao, nakipag-usap sa hepe ng Turina. At karaniwan dapat nakakulong ang tao. Para sa ganito, dapat nakakulong isang buwan sa selda sa isang solong selda. Ako ay nakulong ng 2 araw. Mabilis nila akong nailabas mula doon. Salamat sa Diyos, salamat sa mga tao na hindi nila ako pinagsalita. At doon sa madaling salita, nagugutom ka, walang tubig, walang banyo. Doon ay simpleng selda para sa 2, walang kahit ano. Sa umaga, pinapalabas ka para maghugas at pumunta sa banyo. At yun lang. 8, kahit sa susunod na umaga. Kung papayagan ka nilang lumabas, maaaring. Kung gusto mong magbanyo. Sa bote na lang, kung gusto mong gumawa ng isang bagay na malaki, mabuti, gumawa ng mga parachute at mga parachute. Hindi ko alam, para parachute, dapat may kamay siguro. Hindi ko alam kung paano nila iniisip. Sa madaling salita, hindi gumagana ang sistema nila. Tingnan mo, gawa ng kulungan. Mga pader, bubong, rehas sa bintana, di ba? May bantay, lahat. Wala nang iba mga kaibigan. Bawat bilanggo sa nakakatakot na kulungang ito ay gustong tumakas, ngunit mahirap tumakas. Dito lumalabas na 3 kulungan ang magkatabi. Perlasita at malaking perlas, 3 kulungan. Mula rito ay may pagtakas. Nahuli ang lalaki makalipas ang 2 araw sa gubat. May mga bundok din. Ngunit sa isang banda, napapalibutan ng mga bundok na nagmumula sa Colombia. Sa katunayan, may mga puma dito. Oo, mga pusa talaga. Dahil baka kainin ka ng puma, mahuli ka sa kalapit na kulungan mga gwardiya. Well, walang paraan para makatakas dito. May isang lalaking tumakas, may sentensya siyang 50 taon, ganun din. Ang pakikipagsapalaran ang nagtulak sa kanya. Nahuli siya.
at tinanong, bakit mo ginawa ang pagtakas? Sabi nila, ang 50 taon ay marami. At sinabi sa kanya, sige, 40 na lang. Binigyan namin siya ng diskwento ng 10 taon. At ngayon siya ay masaya. Ngunit siya ay nakaupo sa isang selda na mag-isa. Naintindihan nyo, ito ay sa isang selda na mag-isa. At ang selda doon ay 2 metro sa 2 metro at nakaupo ka sa isang selda na mag-isa. Kung may 2 tao sa isang selda, kapag tumayo ang isa ay kailangang nakahiga dahil walang espasyo. Hindi nawawalan ng pag-asa si Joran na lumabas maaga. Ngayong taon, sa buwan ng Nobyembre, Disyembre, iniisip ko makakapasok ako sa listahan ng Pangulo dahil 51 ang buwan. Sa susunod, mas marami pang buwan, oo, at iniisip ko na makakapasok ako at makakalabas ng maaga dahil sa magandang asal. Ang punong ministro ay sumulat sa Ministry of Justice. Sa Ministry of Justice, sumagot sila ng diplomatiko sa 3 letra at sinabi, wala kaming anumang kasunduan sa Republika ng Panaha, hindi namin kayo matutulungan. Dito, hindi gumagana ang mga batas. Sila ay nakasulat, ayos lang, pero walang nagtatrabaho sa kanila. Nandyan sila sa palabas sa harap ng UN kami. May demokrasya dito, pero ang demokrasya dito ay hindi nararamdaman. Itinuturing na kolonya ng Estados Unidos. Kinokontrol nila ang mga channel, kinokontrol nila ang drug trafficking, armas, prostitusyon, lahat sa madaling salita, immigration in short. Dito para sa pagpatay ay nagbibigay sila ng ganitong mga sentensya. May 2 dito na sinuwerte, binigyan sila ng tig 22 taon. Pero karaniwan ay 30, 35, 40, 50. May kaibigan talaga ako dito. Kasama ko siyang nag-sports. Binigyan siya ng 50 taon sa pagpatay. Lalaki na kulong 5 taon. At palaging, ang tao syempre ay nasa depression. 50 taon ng sentensya, 50 taon. Ang tao ay nalasing, lumabas sa gabi at lumapit. Kinabukasan ng umaga, natagpuan siya. Ano sa tingin nyo? Dumating ba ang ambulansya o ang karo? Kinuha nila ang kariton, karaniwang kariton na ginagamit para sa basura mula sa pavilion. Inilagay siya ng pauna ang mga paa at inilabas. Naiintindihan nyo? 50 taon ng sentensya. Ano ang masasabi ko? Puno. O hindi yun ang salita, guys. Sa tingin ko, sapat na sa tao ang 20-25 taon, maximum, dahil nauunawaan niya, naiintindihan niya. Lahat ng mga pagpatay na ito, na para sa pagpatay, tatanungin kita, sa anong kalagayan ka nang ginawa mo ang pagpatay? Mabaho siya at lasing. Ayan ang buong kabayaran. Alam ko na alam ng lahat kung ano ang alak, lalo na kapag sinamahan ng pag-amoy. Paano pa kaya yon? At kung manigarilyo ka pa ng marami, ang tao ay hindi lang masama, kundi kinukuha siya ng iba. Kinukuha siya ng demonyo sa ilalim ng kontrol. Para sa panggagahasa, nagbibigay din sila ng 20 taon. Nandito na ang pedophilia. Sabi ko sa kanila, Diyos ko, ang dami nila. Saan sila pumupunta? Pumupunta sila at pumapasok sa simbahan, parang mananampalataya. Para hindi sila parusahan dito, may isa, muntik ng gahasain ng anak. Naging banal na ama sa kulungan. Wala akong laban sa kanya, ipinangangaral namin ang salita ng Diyos. Pero, sa sarili mong anak, kailangan mong gawin ito kahit papaano. Pare, kailangan mong mag-isip. Ang Colombia, ginagawa ang mga bangka ay nahihiwalay mula sa Panama ng mga hindi madaanan na gubat. Walang isang kalsada sa pagitan ng mga bansa, kaya ang kargo ay dinadala gamit ang mga bangkang pangisda. Maraming mga Colombian, lahat ay para sa marketing. Pero ang mga Colombian, tingnan mo, sila ay mga bangkero. Bangkero, paano sila tinatawag? Mangingisda. Ano ang ginagawa nila? Binabayaran sila. Halimbawa, mula sa Colombia, para magdala dito ng 5 tonelada o 4 na tonelada. Gumagana ito. 3 tao sa isang bangka. Nagkakarga ng 3 tonelada sa bangka. Isa ang nakaupo sa manibela, ang isa pa sa likod ng radar. Isa ang may hawak na baril para bantayan ang kargamento. At sila ay dumadaan sa tubig, sa karagatan, papunta rito. Marami sa kanila ang hinuli kaagad nila. Mga border guard, police, mga militar ang nakabantay. Dahil siyempre, matagal nang alam ng lahat. At sila rin ay nakakulong ng 8 taon, para dito 8 taon. Ngunit binabayaran sila, paano binabayaran? Bawat tao, $30,000, kalahati ay ibinibigay agad, kalahati sa pagbabalik. Ngunit karamihan sa kanila ay hindi na bumabalik, kaya't nakakatanggap ng 15s para sa 15,000. Mayroon siyang pamilya sa Colombia, mga anak, na nabubuhay sa lahat ng 8 taon siya ay nakakulong dito. Napakaganda dahil sa Colombia, doon, lahat ng nandoon at mabuhay, hindi doon umalis. At sila, kapag napunta ka sa kulungan, tingnan mo, hindi nila makikita kung ano ang mga presyo. Ang tinapay ay nagkakahalaga ng $1.50, asukal, 250, asin, $1.50, sabon, $1.50, pulbos, maliit na dolyar,
toothpaste 50, papel, dolyar 50 at iba pa sa listahan, ginastos nila ang mga perang ito sa loob ng 3-4 na taon. Ngunit kailangan mong kainin ang mga ito, naiintindihan mo, dahil nagugutom ang mga tao habang hinahanap ang kanilang buhay. Sa kulungan, si Jorah nakisama, nagkaroon ng koneksyon at alam kung paano iwasan ang panganib. Ang pinakamahalaga, tandaan ninyo kung saan hindi kayo napunta sa digmaan. Ito ay para sa mga lalaki, babae, kababaihan at kalalakihan. Huwag matakot, takot lang. Matakot lang. Kung meron ka, takot maunawaan ninyo. O sa puso, lahat, magkakaroon lang kayo ng hysteria at lahat-lahat. Huwag kayong matakot sa kahit ano, kontrolin ang sarili. Kung kaya ninyong magluto o maglaro ng mabuti, halimbawa, o ano paman, gawin ito ng mas mahusay kaysa sa iba, para mabuhay. Kung meron kayong kamag-anak, makakatulong sila sa pinansyal. Ngunit sa moral, hindi ko alam kung may tutulong sa inyo o wala. Ang problema ay kung ano ang nasa isip ninyo at sa kaluluwa. Ang sinasabi ng mga tao sa kalye, mga kaibigan, kamag-anak, oo, naawa sila sa inyo. Gusto nilang suportahan kayo, pero hindi nila kayang intindihin kung sa anong mga kalagayan kayo mapupunta. Iba ang mentalidad dito, iba ang mga tao dito, iba ang relihiyon, ibang-iba talaga, sabihin na natin. Palagi kayong magiging dayuhan tao, magiging... Tinitingnan ng mga puti, alam niyo medyo may paghamak. At kayo, sa loob ng daan-daang taon ay naging ang mga amo. Ngayon ay parang nasa kapangyarihan natin. Mag-ehersisyo kayo, ipakita ninyo kung ano ang kaya ninyo para sila, pero para sila ay matakot at igalang kayo. Dahil dito, ang gumagana lang ay ang lakas, walang mga intelektual na pagsagot ng mga crossword o paglalaro ng chess kasama nila. Pero dito hindi uubra, hindi ko nga alam dahil marami sa kanila ang hindi marunong magbasa, magsulat, naintindihan ito, alam mo, trahedya. Pero ito ay itinuturing na bansa ng ikatlong mundo dito at lahat sila ay mga kriminal. Naiintindihan mo, mga kriminal sa malaking titik. Sasabihin ko sa iyo, dito ay mga mamamatay tao, mga baliw, mga rapist, mga mangangalakal at iba pa. Iba't ibang uri. O sige, ngayon gagawa tayo ng sopas sa madaling salita. Isang piraso ng manok na hita ang meron tayo. O ito ay parang malamig na pinausukan. 2 sausage na ibinigay para sa almusal. Para sa almusal, dahil ngayon ay Martes. Martes nagbibigay ng sausage. O at sa Sabado. Okay, sibuyas. O lemon meron kami. Kamatis. O ito ay mayonesa na may paprika, paminta at bawang. Anong klaseng kawali meron tayo? Metal. At ang kalan ay hindi washing machine, kundi stove. Nagkakahalaga ito ng $350. Ito ang lokal na refrigerator, walang refrigerator dito. Kaya ang yelo ay dinadala mula sa tindahan. Ang halaga ng isang bag ng yelo, bumibili ka ng 5 o 6 na bag. Sapat na ito para sa 2 araw, malaking dasal nila. Begonios, Cardo. At siya ay Amerikano para sa amin dito. Sa mga tulay, siya ay kilala ng maraming tao. Ngayon, ay napakarami mga buto at marami. Marami. Daw ng karayom, hindi. Ito ay isang uri ng perma. Ang perma ay isang tao na nakaupo sa isang lugar. Hindi sarado sa sarili, ngunit marami natutunan, marami. Nagsimula akong magbasa ng marami, nagsimula akong mag-aral ng marami, nagbasa ako ng Biblia, nagbasa ng Quran at filosofiya ng India. Well, muli kaming nagsimulang maglaro ng chess. Nakuha ko ang pangalawang pwesto. Isang Panamanian ang nakakuha ng unang pwesto. Nakuha ko ang pangalawang pwesto. Mula sa 300 na tao. Ayaw kong basta matulog, uminom, o kung ano paman. Basta umuunlad. Nagsisimula, lalabas ako. Kailangan kong mag-isip tungkol sa hinaharap. Kailangan ko, habang may oras pa dito, pwedeng mag-aral, pwedeng ito, pwedeng iyon, pwedeng ito. Oo, hindi pinagtatalunan ni Jorah na siya mismo ang may kasalanan sa kanyang mga problema, pero nang mapunta siya sa... Ito ang aming pinagsamang episode mula sa kulungan ng Panama. Para hindi makaligtaan mga bagong episode, mag-subscribe sa YouTube and Instagram. Si Vova Karmanov, mag-bye!